Kapag ito, hero, kapag ito, terorismo. Bakit kaya? Ito ganito kabayas at kahipokrito ang social media o ang media news. Kaya baka isa ka na din sa nakakain nila sa sistema nila at isa ka na din alipin na hindi mo na mamalayan. Pakinggan nyo itong video na to. So, nakaraan lang, nagkaroon ng gera kahit hanggang ngayon, di ba, sa Ukraine. At buong mundo nabulabog, buong mundo nag-alala, buong mundo nagkaroon ng concern. Kahit itong pakalamerang Western ay nagsuporta pa nga ng weapon sa kanila para lumaban sa mga Russia. Di ba? Mga mismo presidente na may vlog pa nga habang nangipaggera na dating comedian. So, mga civilians niya, kahit mga teenager, babae man, lalaki, matanda, lahat binigyan ng baril, pwedeng lumaban, malayang lumaban, tinawag silang resistant, tinawag silang hero, tinawag silang bayani. Kapag sila, ipinaglaban nila ang kanilang bansa, ang kanilang karapatan, tawagin silang bayani. Pero pag same topic, same copy-paste, Arabo version lang, Palestinian version, ay tinatawag terrorist. Tingnan mo hipokrito. Para lalo natin maunawaan bilang Pilipino, balik tayo sa ating bansa. Pagdating sa Pilipinas noon, sino ang una nakipaglaban din? Yung dumating ang mga dayong Kastila. Si Lapu-Lapu. Pinaglaban niya ang Pilipinas. I mean, hindi pa Pilipinas, maharlika pa noon. Well, pinaglaban niya ang ating bansa, ang ating kalayaan mula sa mga Kastilang mananakop. At kahit si Dr. Jose Rizal, na lapis at papel, ipinaglaban niya ang ating bansa, ating kalayaan mula sa mga Kastilang mananakop ng 330 years sa ating bansa. So, tinawag silang bayani. Pag itong dalawa, tinawag na bayani. Dagdagan pa natin si Andres Bonifacio, si General Luna. Kapag silang dalawa ay pinaglaban ang ating bansa, ang ating kalayaan, ating freedom mula sa mga Amerikanong pakilamero, ay tinawag silang hero. Tinawag silang bayani. Pag itong mga ito ay pinaglaban ng kanilang bansa, tinatawag silang, kinikilala silang bayani. Ano kaya pakiramdam natin kung tatawagin silang terorismo? Kung tawagin ng Amerikano na ang grupo ni Bonifacio o ang grupo ni General Luna ay hindi mga sundalo, hindi police, hindi resistant, kung hindi terorismo, kasi nakikipaglaban sila sa Amerikano. Ano pakiramdam natin? Papayag ng mga historian? Sigurado number 1 hindi. Papayag ba tayo? Kilalanin itong mga to terorismo kasi pinaglaban ng kanilang bansa? Then bakit kapag i-convert natin sa Arabo version lang, itong mga ginawa ng mga bayani na ito, i-translate lang natin sa Arabic. Arabo version, Palestinian version. Bakit pag ito mga to, ang Palestinian, lumaban, kahit yung mga resistant, mga civilians, ay tinatawag na terorismo? Bakit? Tanong, malaking sampal sa mga tanong sa mga hipokrito sa media. Tingnan mo, kapag ano kaya pakiramdam kung tayo din ay sakupin. At isasample ko yan sa inyo mamaya. Dahil ako bilang Palestinian Filipino, narelate ako sa ginagawa ng China sa atin. Tingnan mo yung kailan lang clinic-claim ng China ang West Philippine Sea. Sa bagay na ito, related ako. Bakit? Dahil mismo nangyayari sa Philistine. Noon pa, 75 years ago. So, itong nangyayari sa West Philippine Sea, kiniklaim ng China, tingnan mo kung paano tayo mag-react. Paano mag-react pati itong pakalamerang Amerikano? Paano mag-react? Nagpadala na nga sundalo sa atin, di ba? Para ipagtanggol ko ang ating bansa. Pero yung pala, tayo din ay alipin nila. Imagine mo, kung kiniklaim pa lang ng China ang ating dagat, tubig, na which is ang laki na nga ilang bansa, ganito. Kahit ako mismo may konting dugong Pilipino, hindi natutuwa sa ginagawa na. Sabi ko nga sa isip ko, pag sila ay sumugot at balang araw binigyan tayong permission ng sinabihan na tayo ng gobyerno, lumaban na kayo, kahit mga civilian, ipaglaban ng ating kalayaan bansa mula sa mga dayo na ito, ay talagang number 1 ako makipaglaban. Pero dito lang ako natawa eh. Natawa lang ako kanina habang inaisip ko yung sasabihin ko dito. Natawa lang ako sa sarili ko. Bakit? Kasi siguro sa araw na yun, pag nakipaglaban ako, baka tawagin ako terorismo. At yung mga kasama kong purong Pilipino ay tawagin bayani. Unfair. Pero pag nagtanong ako siguro, bakit yung mga kasama ko nakipaglaban, itong mga barkada kong Pilipino nakipaglaban bayani? Bakit ako terorismo? Kasi half ano ka eh, Palestinian eh. Palestino ka eh. Half konting Pilipino ka lang. So, medyo ano ka pa rin, hindi ka resistant. Terorismo ka. Tingnan niyo yung bias. Ganito para maintindihan nyo. Pag sinugod tayo balang araw at ako nakipaglaban, sigurado baka ako hindi resistant, pero yung kasama kong Pilipino puro resistant. Nakipaglaban, bayani, terorismo. Pag ganyan ka bias. Kahit parehas lang ang ginagawa. Nagets nyo? Pumasok na ba sa isip nyo? Parehas lang ang ginagawa. Pinaglaban ng bansa, pinaglaban ng kalayaan Pilipinas. Pero ito, hero, ito terorismo. Kasi nga, Muslim, Arabo, Palestinian. Nagets nyo, parehas lang ang hangad sa buhay na magkaroon ng kapayapaan, kalayaan, freedom na sariling bansa. So ito hindi naintindihan ng mga hipokrito sa ating sarado isip na naging alipin na ng social media o media. Halatang alipin na sila ng Western kung ano lang siya sabihin sa kanila. Kahit sabihin yung dumi mo ay pwede mong kainin. Kakainin itong mga tao na to sa totoo lang. Pag balang araw sinabi ng puppet nila o sinabi ng
boss nila na pwede yung nakainin ng dumi nyo, ito ay malinis. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila sa kanilang sarili. Kung paano kaya kung gawin ng China sa atin balang araw. Ewan ko, masasabi ko inshallah para maramdaman ng mga Pilipinong pro-Israel na hindi alam kung kanino nag-i-stand. Ano kaya kung gawin sa iyo? Tignan mo, yung dagat pa lang, nag-react tayo. May mga mangingisda sa atin na hirapan, hindi makahuli ng malaking isda, pinagbawalan. Wala pang namamatay doon, pero nag-react ang buong mundo, nag-react na tayo, nag-react ang pakimerong Amerikano. Wala pang namamatay doon, imagine mo. Paano pa kaya kung kunin ng China? Sorry China kung ginagamit ko kayo para sample lang na maunawaan ng mga, alam mo na, magkitig-utak eh. So kailangan natin maging parang dahan-dahan, step-by-step lecture para maintindihan nila. So paano kung kasakupin ng China? Tubig, walang supply ng kuryente, pagkain, kalaya mo, bahay mo, lupa mo, kultura mo, lahi mo, pati apelido mo, walang ligtas. Yes. Tulad ng nagawa ng mga Kastila sa atin, pinagpalit-palit ang mga apelido natin. Ganon din ginawa ng Israel. May nagtatanong sa akin, bakit sa Arabic Al-Qaisi, bakit sa English Qaisi? Nasaan yung Alif Lam? Minsan ginagawa kong biro na lang, sabi ko, pagpunta namin ng Pilipinas, ninakaw. Ang mga Israel, walang patawad, hindi lang lupa, ninakaw sa amin ng bahay. Pati ba naman apelido, kinuha yung Alif Lam ng apelido ko. Kaya yung Al-Qaisi naging Qaisi at pinalitan pa yung Q ng K, kaya naging Qaisi kaysa Qaisi. So, tawag dito, anong pakiramdam mo pag lahat sinakop? Lalaban ka o hindi? Paglalaban mo ang bansa mo, hindi. Paano kung lumaban ka pero tawag sa'yo terorismo? Paano kung balang araw pinaglaban natin ang ating bansa pero ang tawag sa atin ng Amerikano o mga ibang bansa ay terorismo? Tayo ay resistant lang, mga civilian, pinaglalaban natin ating bansa pero tawag sa atin terorismo. Ganun din mismo nangyayari sa Gaza. Na yung dagat, tingnan mo dito sa picture na to, yung prohibited zone, bawal lumagpas dyan ng mga isda. Sa totoo lang, hindi to basta-basta kumukuha ko ng information sa post. Ako mismo tumira doon. 3 years old pa lang ako, dinala ako sa Gaza. 11 years old lang kami umalis doon. Mag-11 pa lang ako. Dumating kami sa Pilipinas 2002. So ako mismo na-experience ko yung gera doon, yung pangyayari doon, yung ginagawa sa amin ng mga Israeli. Na walang balita sa buong bansa. Sa ibang bansa, walang balita sa buong mundo. Lalo yung panahon na hindi pa uso ang social media, wala pang Facebook. Tingnan niyo dito, pinagbabawal ang mga Palestinian lumagpas ng ilang kilometers lang mula sa dagat, lupa sa dagat na mangisda. Kaya minsan nauuwi lang isda para mga tuyo, maliliit lang. Ito ba? Ito ba yung sasabi may kalayaan ng mga Palestinian? Ito ba may freedom? Sabi pa nga, mas mabuti pa yung aso at pusa sa Europe na nakakainom at makakain ng mas magandang pagkain. Malinis kaysa yung mga tao na tinuturing tao sa Gaza, pero ewan ko kung tao ba talaga ang turing sa kanila. Kaya din ako nagsasabi na relate ako dito sa West Philippine Sea kasi ngayon lang nangyari, di ba? Ang China kiniklaim ang ating parte ng dagat. Paano pa kaya for 75 years noon sa Philistine hanggang ngayon, makikita mo ito. Kita mo may prohibited zone na sinasabi. Ganon din ang pakiramdam. Ako mismo, na-experience ko, bata pa lang ako, nakaswimming na ako doon 20 years ago. Ako mismo lumalangoy sa dagat na yan, na makikita kaming sundalo malalayo ng mga barko na sabi ng nanay ko, Israeli mga yun, ingat ka na lang dahil bawal daw lumagpas ko na doon. Mukhang baka may lalangoy na, alam mo yun, lalagpas ng prohibited zone ng ilang kilometers lang ng dagat na bawal lumagpas dyan. Kita mo yung malaking kulungan. Ang Gaza, ang pinakamalaking kulungan, bukas na kulungan sa buong mundo. Na hindi mo namamalayan na kulungan dahil siguro may palengke, nakakalabas ka. Pero deep inside, pag bangon mo, pag gumising ka sa katotohanan, ay talagang nakakulong ka simula buong lupa pader hanggang tubig. Nakakulong ka, kontrolado lahat. Na minsan kahit KFC lang pangarap ng mga Palestinian kumain, tignan mo yung kaplastikan, tignan mo yung what a shame sa buong mundo, kahiya-hiya na ginawa nila sa Palestine. Kita mo yung 2014 lang, meron tayong mga videos at picture na KFC lang, inismuggle pa, pinasok mula Egypt, tunnel na ilabas daling ng sa Gaza. Tignan mo, napakasimpleng bagay lang gusto kainin. Tayo, ang laya natin, no? Kaya nga sabi, every test is a blessing, every blessing is a test. Lahat ng pagsubok ay biyaya at lahat ng biyaya ay pagsubok. Kaya tayo din mga nasa maginhawang sitwasyon ay sinusubukan din tayo sa ating kalagayan. At hindi ito basta kwento lang na parang barbero o kwento marites or nakuha ko lang sa media. Hindi, kahit hindi ko natignan ng media, alam na alam ko na kung ano yung totoong nangyayari doon. So, tawag dito, marami pa akong masasabi, sa totoo lang, ilalagay ko lang sa ibang video patungkol sa ano ba talaga na-experience ko doon yung bata ko, na wala talagang balita. Dahil bukod sa hindi pa nga uso ang media noon, social media noon, hindi nalalaman yung katotohanan. At yung umuwi kami ng Pinas, iba din talaga reaction ng mga tao. Halos dalawa nakikita kong reaction. Una, hindi alam talaga kung nasaan ang Palestine. Hindi na. Minsan pa, bingi. May pagka-racist pa ang tenga pag sabi ko, pag tinanong taga saan ka, sabi ko Palestine. Pakistan. Hindi po, Palestine po. Yes, Pakistan. Hindi po, Arabo po kami, iba po. Tapos nagagalit pa, paano naging Arabo ang Pakistan? Iba nga kasi, hindi naman talaga pa. Kaya minsan sa totoo lang, sorry to say, minsan nasasabi ko na lang na taga-ano ako, taga-Israel. Kasi hindi na alam. Kasi pag sinabi Israel, okay.
Pero katabi namin ang Israel. Sandali, saan yun? Ito, Gaza. Okay. So, hindi talaga na alam. Mas alam nila ang Israel kaysa sa Palestine. Kasi winipe out nga eh. Wala sa Google. Kahit ngayon, hanggang ngayon, di ba sa Google pinalitan? Kaya meron kaming globe noon sa school. Sabi, turo mo nga dyan, taga saan kayo? Pag tinuro ko nga, wala, tatawa sila. Israel nakasulat, walang Palestine. Kaya minsan tinatawag akong alien. Alien ka pala eh, wala kang bansa eh. Alam mo yung 11 years old bata ka pa lang, ito na yung natatanggap ng tenga mo. Ito na yung narinig ng tenga mo sa mga kapwa mo. Yung mga iba naman, kilala ang Palestine dahil siguro sa magulang nila na may nagtatrabaho noon sa Israel. At ang reaction sa akin, hindi ko talaga makakalimutan yung naging reaction sa akin. Pagkatanong niya, taga saan ka? Sabi ko, Palestine. Kasi yung time na yun, mga ilang buwan pa lang kami sa Pilipinas eh. Nakaabot pa ako ng first year high school doon. So, biglang nagulat at sabi niya, walang hiya kayo? Ito talaga, halos nagpe-play na parang video sa utak ko, naalala ko yung pagkasabi lahat. Walang hiya kayo? Kayo pala yung pumapatay ng mga Israeli at wala kayong awa, kinakatay nyo, pinapatay nyo. Sabi ko, baliktad, kaya nga kami lumikas muna doon, umalis muna doon para mapagpahinga yung tenga namin sa gabi-gabing putukan doon at bomba. Tapos kami nga yung biktima doon, kami nga yung 50-50 na ang buhay doon, kaya muna tumakas ng saglit sa Gaza papuntang Pilipinas. Tapos kami pala yung akusahan na ganun. Talagang baliktad ang story. Kaya umatake nga ang Israel, laging brownout sa amin para hindi makapag-report ang mga reporter. At napakarami talagang, sa totoo lang, pati classmate ko nga sabay kong kauwi, tinamaan pa ng Apache. Tinawag pati Apache, bata pa lang ako, alam ko yung pinagkaiba ng helicopter at Apache kung ano yung may dalang mga rocket o baril. So, tinamaan din yung isang classmate ko dito banda sa shoulder, yung time na pauwi kami. So, kanibukasan pa pumasok sa school, proud na proud pa nga. Sabi niya, hero ako, na buhay pa rin daw siya. So sa totoo lang, marami talagang hindi nakikita, hindi nyo nakikita sa media. Kala mo kulang pa nga to eh. Yung totoong buhay ng mga Palestinian sa loob ng Gaza ay hindi talaga nailalabas. Lalo na itatagalog pa for the first time siguro. Ewan ko, ang dami kong kababatang pero siguro mahihain sila mag-video doon. Mga half sila, mga Palestinian Pilipino din na marami din, halos 20 aabot ng mga Pilipino sa loob ng Gaza at yung mga anak pa nila na nag-asawa talaga doon, nag-citizen for 30 years mahigit ang nandun na. So, ito yung ginagawa ng media kung paano binabaliktad lahat ang balita. Sa totoo lang, may pinapakita na hero. Pag sila umatake, walang balita. Kapag umatake mga resistance sa amin, may buong mundo nakabalita. Ganon sila kahipokrito simula pa lang noon, control nila ang media. Tapos yung mga sip-sip pa nila sa Western ay grabe makabalita. Kumbaga kahit natamaan lang ng martilyo yung paa ng isang Israeli ay talagang sasabihin ay tinamaan ng weapon, tinamaan ng murder, minasacre yung paa niya, yung kuko niya natanggal, ganon. Pero pag may pinatay silang baby na Palestinian, ganon, o wala. Parang sasabihin, bakit kasalanan kasi ng mga sa inyo, mga terorista. Ikaw, high-tech ka, high-tech ang Israeli, kaya mong hanapin o alamin kung nasaan ang resistant o saan talaga yung kalaban nyo. Pero bakit baby ang napapatay? Di ba? High-tech kayo pero bakit baby, anong kinalaman ng baby sa gera, sa ginagawa sa inyo? Kabubuhay pa lang sa mundo na inosente. Anong kinalaman ng mga bata? Talaga hindi sinasadya nila, hindi sila bulag. Alam nila, school tinatarget nila. School, hospital tinatarget nila. Clinic ng tatay ko pinasabog nila. Clinic ng tatay ko pinasabog nila. Which is nagbigay ang UN daw ng donation sa tatay ko para buuin ulit. Pero give up na lang niya kasi walang kwenta. Walang kuryente, wala din lahat, walang supply, mahirap ang supply ng medical. So, ito yung mga hindi narinig na boses ng mga kapwa natin. Marami pa talagang iba, sa totoo lang, hindi kasya ang isang oras na video dito pag i-explain lahat sa kanila. At itong mga istiraulo din sa atin na hindi alam kung anong pinaglalaban ng mga pro-Israel sa atin, ay hindi alam, may mga kapwa din silang Kristiyano sa loob ng Gaza. Marami pong Kristiyano dyan, hindi Pilipino, Palestino mismo. Mga Arabong Kristiyano. Kapatid ko nga, nag-aaral sa St. Mary School eh. Mga teacher nila, mga madre na Palestinian, Arabiana. Tingnan mo yung mga hipokrito na mga ibang Kristiyano sa atin na kumakampi sa taong kinalaban ng kanilang Jesus, pinatay ang kanilang Jesus, na hindi tinanggap ang kanilang Jesus. Pero doon sila kumakampi. Sa Gaza, hindi nila alam, ganito nila tayo ka-hate. Sa sobrang hate nila sa Arabo, na hindi nila alam, may mga Arabong Kristiyano pala na kapwa din nila mga Katoliko, kapwa din nilang Kristiyano talaga, na nakikipaglaban din sa mga Zionista, sa mga Israel.
Maraming picture video magkasama, Palestinian Muslim, Palestinian Kristiyano, pinaglalaban ang kanilang kapayapaan, kalayaan na lupa at mga ninakaw sa kanila ng Israel. Pero sa atin, nakikita mo yung traitor ko, alam na ng mga Arabong Kristiyano talaga sa loob ng Gaza. Na siguro, alam naman talaga nila na may mga American ng Kristiyano na traitor sa kanila. Pero hindi nila ibibigay yung boses nila. Hindi na ibibigay. Mismo sa Jerusalem, sa Bethlehem, kung saan mismo pinanganak si Jesus, ang daming Kristiyano doon na naglabas ng boses sa balita. Panoorin nyo, hindi kasi puro mga walang kwentang vlogger ang pinapanood nyo. Panoorin nyo history, makikisawsaw ka na lang sa issue na pinapakita mo lang gano'ng kakamangmang na wala kang alam sa pinaglalaban mo. Ang dami, kami mismo may concern kami sa mga kapwa namin, mga kapwang Palestinian na Kristiyano doon sa Jerusalem o sa Bethlehem na inaapi ng mga Israeli, pati kanilang mga simbahan ay hindi ligtas sa ginagawa ng Israeli. Kaya tignan mo yung mga hipokrito sa atin. Kapag nagsasabi stand with Israel, stand saan? Hindi ka makastand sa sarili mo. Sa kahirapan dyan sa Pilipinas, stand with Israel ka pa. Yung ini-stand mo, hindi nga nag-i-stand sa Jesus mo, hindi nga kilala eh. Ako may namit akong isang Pilipino na taga-Amerika, sabi nga, buti pa kayo mga Muslim, naniwala kayo kay Jesus, samantalang itong mga Hudyo na nakausap ko sa Amerika, hindi pala naniniwala kay Jesus. Kahit propeta, hindi natanggap. Pero tayo, naniniwala tayo, parte ng religion natin, kaya hindi ka pwede maging Muslim hanggat hindi mo tanggapin si Jesus. Pero, wala. Hate kasi tayo kasi hipokrito, ganyan sila, kahipokrito. So, susunod na mga video, inshallah, marami ako pa akong may share dito. At hanggang doon na lang po.